Yung boy, paliwanag mo ano nangyari? Para lang naintindihan ng mga tao. Okay. Uuwi na sana kami. We went around Cebu. Kahit saan kami, hinaharang kami ng mga pulis. Hindi kami pwede dito, hindi kami pwede dyan. Pati yung mga motorcycle riders namin. Pati doon sa plaza. Sa plaza, Public place. hinaras ng LTO. Ngayon, finally nakikusap kami politely with the police na uuwi na kami. So nandito na kami, hindi na kami nanggugulo. Nag-distribution ng food. Kakain kami at uuwi na. Yung mga motor dyan, nakapark yan doon. Pinila ng mga pulis papunta dito kasi obstruction. Now, I told Colonel Iyanan na since ako ang leader, ako ipakulong. Hindi ako nakutos. Obstruction of justice, pwede naman patabihin. Eh, ito, ang daming ang kotse. Oh, ayan oh, obstruction daw. Oh. Pero yung mga truck, lahat, Wala. wala. Tsaka maluwag eh. Kami lang. Meron pa doon oh. Balik na lang. Oh, mga jeep. Huwag lang daw tayo Oh. Ano to? What is happening to our country? Peaceful kami. Uyot, paano to? Ginawa mo pang entrapment kami. What the hell is going on? Mga taga Cebu, musugot mo ani. Gidaog-daog taog maayo sa atong kaugalingong yuta. Ketungod atong presidente. Why ayo? Musugot mo ana, mga taga Cebu. Daog-daogon na ta pirmi. Na nagtinarong ta. O protesta sa atong katungod. Maski ilat ang higukot, ilat ang iharang nagpatuo ta. Pero karon nga na mauli nami, kay di mi gustong samok. Isong mi tanawa naghanag pulis. Na mauli nami. Gigukot pa mi diri. Ako ang gingnan si Colonel, ako man mo'y leader diri. Ako na lang ang prisura. Ayaw na lang na ilagti sila. Kasi ako man mo'y leader. Inuyot pa to nila yung motor, sir. Oo nga eh. Dinala nila dito. Ilan yung nakuha natin? Ilan yung kinuha nila motor? Ito. Ito. Kailangan daw may arestuhin. Si Junabines ang arestuhin. Tsaka yung mga motor. Parang ayaw pa nilang pumayag na tapos na yung naging peaceful caravan. So tingnan nun natin kung ano mangyayari. No, the explanation is simple. Wala ilain explanation, harassment. Because, nay, daghan ka parking kanina. This is pure and simple harassment. Ayan. Huwag ka sumama. Hindi, huwag ka sumama. Huwag ka sumama. Lawyer. Hindi pwede. We will settle it. Kasi ano, nakakagulo pa rito. Anong grab wala nga tayong ginawa? Hindi pwede. Huwag ka sumama, Jun. Hindi, may tao, mga motor, i-negotiate natin kasi trabaho nila. Pero hindi nila pwedeng ibawan. Kahit sana kung may ginawa tayo, eh, wala naman tayong ginawa. Yun na yung ano nila, yung kaso nila. Kaya sa labanan ng kansa. Kaysa magkagulo yung kasama natin. Hindi pwede. Ay.
So, si Juno arestuin, kaya ayusin lang ho namin. And, tingnan ho namin, nag-uusap-usap pa dito kung ano. Pero hindi ako papayag dahil wala namang violation itong mga taong to. Talagang ginigipit lang ho nila. Hindi, ano lang, may lawyer man din sa station. Station. Hindi, ito ba? I-video. Station 4. Bacolod. Now, why? I need to kausapin ko kasi yung mga motor na mga sinama natin. Are you being arrested? Yun na nga, I would like to ask lang. Sige, balik ko kami para ayusin lang ho namin ito sa pag-aresto kay Jun. So, update ako ulit mamaya. Thank you. Kung kailan tapos na, peaceful na, naayos na natin lahat. Eto, nandito kami ngayon. Grabe. Tapos na eh. Ba't kailan guguluhin pa? Yung motor na daling gusto asa yung license amin. Ayan, nandito hula to. Grabe. Wala na. Oh, yan, may mga ano pa. May mga armado pa. Digo yun, lagyan na dito, mga dito parang digo yun. Wala para mako. Para may So yun, dito ulit siya. Wala, pagsasabihan lang yan eh. Ayun, oh, tingnan niyo yun. Ayun. Digo yun lang eh. Try mo natin yung parking. Hindi na pwede. Ay, lumusok pa dito. Ang lubago ng traffic, oh. Ito. Inuuli pa yung mga taan doon. Nakita niyo. Daming pulis dito. Kaparking o tarong na iguro dili para dakpon. Yeah, exactly. Sakto ba na? Alright mga kababayan, magre-react tayo dito ngayon sa nangyari sa Cebu no, ngayong araw, January 29, na kung saan nagsagawa po ng motorcade or caravan ang mga supporters po ni Pangulong Duterte. No? Pumunta po ng Cebu sila Mike Defensor, sila dating Congressman Jing Paras at iba pang mga grupo mga kababayan dyan po sa Cebu no, na nagsagawa po ng protesta or bilang protesta po ito mga kababayan laban sa administration ngayon sa talamak na korupsyon at pinaniwagan po nila no, yung Marcos resign mga kababayan at sa hindi po inaasahang pagkakataon ay ginigipit sila mga kababayan dyan sa Cebu, hinarang po sila ng mga kapulisan at inaresto mga kababayan no, si Jun Abines. Siya po kilala rin na bilang supporters po talaga no, ng Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte at itong nangyaring pag-aresto sa kanila at pangharas mga kababayan ay tapos na daw po yung kanilang programa no, yung kanilang motorcade. Hindi naman po sila ng gulo, nag-motorcade lang po sila dyan sa Cebu mga kababayan ay nung natapos na ay kumain po sila mga kababayan, nag-distribute ng pagkain. Nakapark naman daw po ng maayos yung kanilang mga motor. Pero itong mga pulis na ito ay pinaghihila yung kanilang mga motor mga kababayan. Bagay na umalma po sila dito no, sa ginawa ng mga kapulisan sa kanila. Dahil maayos naman daw, nakapark ng maayos yung kanilang motor habang nag-distribute ng pagkain or kakain na sana sila mga kababayan. Tapos na po yung kanilang program na nag-iikot dyan sa Cebu. No? Kaya nagtataka sila bakit po hinihila yung kanilang mga motor na maayos naman daw yung parking, hindi naman po nakaabala sa traffic at maluwag naman po yung kalsada. Makikita natin sa video no na hindi naman ganun ka-traffic no yung mga daan diyan habang nandoon sila mga kababayan. At ngayon ay
inaaresto daw itong si June Abines, mga kababayan. At yan, kinakausap nila yung hepe ata ng polis yun, mga kababayan, no? Or kung sino man yun. Kinakausap nila dating Congressman Jing Paras, sila Mike Defensor, na talagang ayusin, no? Kung ayaw nitong magkaroon ng consequences yung kanilang ginawa na illegal, mga kababayan. Pati daw po doon sa plaza ay pinagbabawalan po sila, mga kababayan. So ito po ngayon, mga kababayan, ay tinaon po nila, no, itong kanilang motorcade protest or caravan protest laban dito sa administration, dahil dito po ngayon sa Cebu ay meron pong ginanap na ASEAN Tourism Forum 2026, no, na dyan po ginanap sa Cebu, mga kababayan, no, or ito po yung Association of Southeast Asian Nations ASEAN Tourism Forum 2026. At kung di ako nagkakamali, dyan po ngayon ginanap sa may No Star Hotel, no, dyan po sa may SRP sa may Cebu City din, mga kababayan. Kaya siguro ay para sa aking opinion, para hindi po makita ng mga foreign delegates from ASEAN leaders yung protesta na ito, no, ng mga Pilipino, ng grupo na ito, na ipakita sa kanila na hindi po sila satisfied, no, at talagang hindi na po nila ma-attempt, no, itong administration ngayon dahil nga po sa talamak na corruption. So this is way of protesting, mga kababayan, no, para sa aking opinion, na ipakita sa mga ASEAN leaders, sa mga iba pang bansa, no, na itong mga nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi na po ma-attempt, no, ng mga Pilipino dahil nga dito sa talamak na corruption, mga kababayan. At until now, wala pa po mga big fish ang nakulong, no, bukod kay dating Senador Bong Revilla. So yung mga iba pang big fish ay malayang-malaya pa, at hanggang ano pa lang sila, filing cases pa lang, mga kababayan, no. Yung iba, pero yung iba wala pa talaga, wala pang kaso, mga kababayan. At yung iba ay nasa frozen stage pa lang ng kanilang mga assets, no, or na freeze pa lang yung kanilang mga assets. Wala pa pong mga aresto na or wala pang pag-aresto na nangyayari, no, wala pang manhunt, etc., etc. Itong nangyayari ngayon ay yung kailang mga pinagkukulong, inaaresto ay yung mga kritiko ng administration, mga kababayan, no? At hindi naman po sikreto yan dahil yung mga kaso na or mga kinakasuhan nila ay hindi yung mga flood control kurakot, no, yung kailang mga pinagkakasuhan at anuhan, mga kababayan, no, yung mga kritiko ng administration yung kanilang inuuna, sa aking opinion, kagaya po nila Kiko Barsaga, sila Leveste na pinagbumulta ng 24 billion dahil po ay very vocal po sa corruption sa gobyerno ngayon, no. Although hindi niya po direktang criticize, no, or binabanatan itong presidente, mga kababayan, no. Sinabi naman niya na hindi po siya kaaway ng administration. Yung kanyang mga expose, yung kanyang mga pinagpo-post sa Facebook niya at nagsasalita sa media ay yung mga congressman na di umano involved dito, mga kababayan, no, sa mga malakihang insertion at mga proyekto ng DPWH na siya rin yung kontraktor. Siya po yung nagsasalita, mga kababayan. Hindi po niya direktang inaatake, no, or binabanatan si PBBM, no, or ang administration. Yung kanyang tinitira dito yung mga congressman na kontraktor at yung nasa Cabral Files, mga kababayan, na kung saan maraming mga kasamahan niya sa Kongreso ang nandoon daw, mga kababayan, sa listahan, no. At ngayon ay siya naman po yung binabalikan at pinagmumulta ng 24 billion dahil sa kanyang company, mga kababayan, no. At yung mga critics talaga, yung mga galit sa kanya rin, yung mga matatamaan or natatamaan siguro ay niresbakan siya, mga kababayan. So ito po yung nangyayari ngayon dyan sa Cebu. Sinasabi dito nila na peaceful naman yung kanilang caravan, no, or motorcade dyan sa Cebu City, pero ito yung ginawa ng mga pulis sa kanila, no. Dyan hinaharang at maraming motor ang hinihila. At ito pa yung pinakamalala, inaaresto nila ngayon si June Abines, mga kababayan. So kagaya po ng sinabi nila na martial law na ba dito kaya sa Cebu, no, or martial law na ba sa Cebu dahil ito na po yung kanilang ginagawa, mga kababayan. Wala na pong freedom yung mga taong magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno, no. At dito naman sa side ng mga pulis, no, alam naman natin na inuutusan lang po yung mga yan. Mayroong mga malaking opisyal ang nasa likod
likod nila na nag-uutos sa kanila mga kababayan, no? At di hamak na utosan lang naman po sila or nautusan lang sila dito para patigilin, no, itong ginagawa nilang protesta, no, itong peaceful caravan dyan sa Cebu kasi ayaw nilang mapahiya dito sa mga taga-ASEAN, no. Syempre nakakahiya mga kababayan sa mga kapitbahay natin sa ASEAN, no, at kung may iba pang mga delegates dyan from other countries, no, na hindi kasama sa ASEAN ay nakakahiya talaga, no, itong makita nila na yung mga Pilipino nagprotesta talaga dito sa or laban dito sa gobyernong ito mga kababayan dahil dito sa mga malakihang korupsyon sa flood control mga kababayan, no? Kaya ito po mga pulis na utusan na talagang paalisin na patigilin, no, dahil ayaw nilang makita ng mga taga-ASEAN at iba pang mga delegates itong nangyayaring protesta at makikita nila itong nangyayari sa ating bansa mga kababayan, no? At hindi lang yan ay tapos na po kasi yung kanilang programa at ito yung ginawa sa kanilang harassment, no, ng mga kapulisan. Hinihila yung mga motor na maayos naman yung parking at inaaresto pa nila yung tao mga kababayan at tiyak ako na may mga kaso rin po yan mga kababayan, no, or kakasuhan din po yan. Yung mga pulis na gumawa ng ganyan ay meron din po silang kasong kahaharapin, no, kasi hindi rin naman mga basta-bastang tao lang din po yung kasama dyan sa nag-peaceful caravan, no. Nandyan po sila Mike Defensor, dating congressman at isa pang dating congressman na si dating congressman Jing Paras, no, at abogado rin po siya, no. At yung iba pang mga sumama dito ay hindi lang din po mga ordinaryong tao, no, mga retirees at may mga posisyon din mga kababayan, or may mga pinag-aralan din sila at assume natin na alam naman po nila yung batas, no, mga kababayan, no, at kung nakakuha rin po sila ng permit, no, dito sa kanilang ginagawang peaceful caravan dyan po sa Cebu dahil may mga alam naman din po sila dito mga kababayan at hindi naman po ito first time na nagsagawa po sila ng mga caravan, no, dyan sa Cebu nung mga nakaraang mga buwan at last year meron din po silang mga ginagawang caravan din po, no, dyan as a protest, no, sign of protest nga dito sa talamak na korupsyon mga kababayan ng gobyerno ngayon. Kaya tiyak ako na re-raise back din po sila, kakasuhan din po nila itong mga pulis na nag-aresto mga kababayan sa kanila. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan, no, sa nangyaring harang at pagkonpiska ng mga motor, or pinaguhuli daw po mga kababayan itong mga motor na sumama dito, no, sa peaceful caravan nila dyan sa Cebu at itong pag-aresto kay June Abines. So please comment down below mga kababayan. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.